Uy, update guys, so tingnan nyo si Madam Andrea Brillantes. So tandaan nyo guys, no, wala kayong karapatan mambash ng isang tao kung hindi nyo pa siya lubos na kilala. Tandaan nyo yan guys. Good morning, good evening sa inyong lahat mga kaibigan. Ito ang iyong Tito Odi. At kayo nanonood sa Tito Moto Out, chismisan may konting vlog guys. Ano bang pag-uusapan natin ngayong araw, gabi? Ayan guys, no. Bale, napanood nyo ba kilala nyo ba si Doc Willie Ong? Yes guys, si Doc Willie Ong. Kung hindi nyo alam, isa siya sa tumakbong vice president nung last election guys. Kapartner niya si Isko Moreno, no. So yun nga guys, ngayon etong si Doc Willie Ong, ano to tawag dito, isang missionary na doktor. Oo guys. Kumbaga pumupunta-punta sila sa mga mahihirap na lugar, ganun. Tapos libre gamot. Yan. Yun ang ano niya ang ginagawa niya, no. So ngayon guys, no, nakakalungkot man pero meron siya ngayong paramdaman no, yung sarcoma. Nagkaroon siya ng sarcoma guys. Ano to, isang cancer guys na ano pala to, mahirap gamutin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya nadedetect Ang nangyari sa kanya, itong sarcoma na to, nasa nerve. So, ang nangyari, lahat pina-check yung vital sign niya, lahat. Tapos walang nakita. Okay, yung puso, lahat. Tapos bigla na lang lumaki. Hindi na siya makahinga. Ito na daw yung pinakamalaking nakita na sarcoma, sambukol. Bali, ang nangyari kaya hindi ma-detect, kasi nasa gitna siya ng puso, nasa puso, baga, tapos spinal cord. Nandun siya sa gitna ng spinal cord at puso. Tsaka baga guys. So yun, bigla na lang. Saan pa pupunta to si kuya? Ano magawa mo, Brad? Ayun guys, no. So ngayon, syempre magtatanong tayo bakit saan niya nakuha to, di ba? Kasi doktor siya, di ba? Kaya kung doktor ka, mamomonitor mo lahat ng vital sign mo di ba? Ano pala to guys, may chance na genetic, pero sabi niya, wala naman daw silang lahing ganon, wala siyang lahing ganon. So, ito ang nakakaawa guys, nakuha niya daw to sa sobrang stress. Alam niyo kung mapapanood niyo yung video niya, na-stress siya kung bakit, kung bakit siya na-stress dahil sa mga bashing. Oo guys, sa mga bashing, umiyak siya guys dahil doon sa kababash. Ako na nga pinakamalinis na ginagawa. Binababoy niyo pa ako. Siyempre nerve to guys, no. Yung nerve kasi siguro pag sobrang stress ka, nai-stress din yung nerve natin, na-trigger yung sarcoma niya. Guys, lumaki ng lumaki. Siguro sobrang stress yun nung eleksyon, tapos may nag-message pa sa kanya na, Doc Willie Ong, kahit tumakbo ka ng 10 times. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? What did I do? Ang sakit sa kanya yun guys. Tapos sabi niya, ano bang ginawa ko sa inyo? Diba? Wala naman siyang ginawa guys no? Alam mo yung makapag-bash lang, grabe. Ang tindi nung sinapit ni Doc Willie o alam mo yung tao na, siya yung tao na gustong-gustong tumulong sa kapwa Pilipino, sa mga mahihirap, tapos sa mga klaseng tao na wala namang magawa sa buhay, di ba?
kundi mang bash lang, parang sarili lang yung iniisip, 'di ba? Hindi mo pa kilala yung taong lubusan, ibabash mo na. So mali yun guys, no? Tingnan nyo nangyari. Siguro sana mapanood to ng mga iba, no? Yung ibang basher na ang laki ng epekto sa isang tao pag ganun. Ibabash mo, hindi mo pa kilala. Katulad na nangyari kay Doc Willie Ong, di ba? Isang taong gustong tumulong, medyo bilisan natin, nag-overtake tayo. Gustong tumulong, yun. Gustong tumulong, tapos ang ano niya pangbabash, guys, no. Ayun, umiiyak siya guys, kung mapapanood yung video niya, ay grabe. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. Let me drink a little rose. Sana drama na lang to. Sana TV show na lang. Tapos sabi niya, doon sa isang video, mahal na mahal ko kayo mga kababayan, di ba? Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Unang campaign ko, wala akong gastos kahit na pangalawa, wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa nyo? Binas nyo na ako ng binas. Sumaba sobrang loob ko. Doon mo malalaman na totoo yung hangarin niya na makatulong sa kapwa niya. Yun guys, no. So, ano tong sarcoma Ito yung sobrang delikado pala to guys. 3 days lang na. Yun guys, no. So, sana, at saka ito pa pala guys, no. Yung nagbablog siya is tanggap niya na. Alam niya na doktor siya Alam niya na kung hanggang kailan siya mabubuhay. Kaya ang lakas na ng loob niya na sabihin lahat. Galit na galit siya guys. Sinabi niya lahat ng politician corrupt. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Grabe guys, sobra-sobra. Sobra-sobrang galit niya sa mga taong nang bash sa kanya, no. Kasi 'di ba guys, no, ang ang gustong-gusto mo yung makatulong sa tao tapos ibabash ka. Dahil lang hindi mo siya trip, hindi mo siya gusto bilang vice president. Para siraan siya. Mali no guys, mali. Sobrang mali. Kung ayaw mo doon sa tao, wag mo na lang iboto, wag mo na lang pagsabihan ng masasama kasi wala naman sa yung ginawang masama di ba? Grabe, napulyot yung utak ng tao Kumbaga parang kanina pa to si ate kanina ka pa. Uy, update guys, tingnan nyo si Madam Andrea Brillantes. Uy, opa, si Madam Andrea Brillantes, guys. Ate, kailangan malagpasan pa to si ate ang bata. Ayun, guys, no, so, na-distract ako kay Madam Andrea. Bagal naman na ito ni ate. Alanganin yung takbo. Papapupunta. Ayun, guys, no, so, ayun, na-distract tayo kay Madam Andrea kasi bagong billboard. Andrea Brillantes, ang babaeng walang pang-amoy. Oo, guys. So, i-discuss natin yan. Panoorin nyo yung, kung hindi nyo pa napapanood ang aking discussion. Yun, guys, no? So, yun. So, sana, yung mga basher, isipin nila yung magiging, epekto sa isang tao, no? Masaya silang nakapag-bash. Masaya silang manglait ng isang tao, pero tingnan mo, nakakapatay pala yung pangbabash, guys. So, tandaan nyo, guys, no?
wala kayong karapatan mambash ng isang tao kung hindi nyo pa siya lubos na kilala. Tandaan nyo yan, guys. Wag ganon. Ano, mangtitrip ka lang, mambabash ka. Hindi mo alam kung may pinagdadaanan pala tong taong to, tapos ibabash mo. Ang pinakamasakit na kalaban yung ano eh, utak eh. 'Di ba? Mental eh. Psychological ano yun, abuse. Kasi ang sugat, maano yan eh, naghihilom yan eh. Pero ang isang ano, yung tawag dito, yung mental abuse, 'di ba? Masakit yan, hindi matagal yan. Kumbaga hindi mo na makakalimutan yan for the rest of your life eh. 'Di ba guys? So yun lang guys no. So sana magkaroon ng milagro. Gumaling si Doc Willie Ong. Pray natin siya kasi isa siyang mabuting tao. Nakakaawa siya guys. Grabe. So Doc Willie Ong, I pray na sana magkaroon ng milagro, gumaling ka. Ay nako. Yun lang guys no. So maraming salamat. Ito ang yung Tito Odi. At kayo nanonood sa Tito Moto Out, Chismisin na may konting vlog and anything under the sun. Maraming salamat at sana mag-subscribe kayo guys, no? Bye-bye!